do Sul, Brazil ay matatagpuan ng isang maliit na bayan na puno ng mga kambal. Sa 6,151 na populasyon nito ay at least 700 rito ay mga kambal. Tiyak na mamamangha ka dahil kahit saan ka tumingin ay makakakita ka ng kambal. May mga bata, teenager at mayroon ding matatandang twins. Pero bakit nga ba napakaraming kambal sa lugar na ito? Marami ang nagsasabi na ang mga kambal daw ay resulta sa ginawang di makataong eksperimento ng alagad ni Hitler, ang notorious na Nazi doctor na si Joseph Mengele, ang taong binansagang anghel ng kamatayan. Ito kaya ang tunay na dahilan o meron pang iba? At alam nyo ba, mayroon din pala tayong isla dito sa Pilipinas na puno ng mga kambal. Saan kaya ito matatagpuan? Mayroong dalawang uri ng kambal. Ito ay ang identical twin at fraternal twin. Ang fraternal twin ay yung kambal na di masyadong magkamukha at kadalasang magkaiba ang kasarian kapag ipinanganak. Ngunit ang identical twin naman ay yung kambal na talagang magkamukhang magkamukha at halos konti lang ang pagkakaiba. Sa unang tingin ay mahirap talagang i-identify ang pagkakaiba ng mga identical twins dahil nakakalito nga naman sila pagmasdan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang nayon sa Brazil kung saan may napakaraming bilang ng kambal ang nakatira doon at ang bayan ng Candido Godoy. Matatagpuan ito sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Ang Candido Godoy ay isang immigrant town. Ibig sabihin, maraming mga dayuhan ang nakatira sa lugar na ito. Noong unang panahon ay sinapok ng mga Germans ang Candido Godoy. Kaya ngayon, ang populasyon nila ay binubuo ng 80% German descendants. Ang Candido Godoy ay natatangi sa buong Rio Grande do Sul dahil sa lugar na ito matatagpuan ang napakaraming mga kambal. Sa lugar na ito, seeing double is normal. Sa katunayan, kakaiba para sa kanila kung ang isang tao ay walang kakambal. Ang populasyon ng Candido Godoy ay nasa mahigit 6,000 at least 700 rito ay mga kambal. Ayon sa pag-aaral, lumalabas na ang rate ng twin births sa Candido Godoy ay 10%, mas mataas kaysa sa pangkalahatang 1.8% na rate para sa buong Rio Grande do Sul. Marami ang nagtataka kung ano ba talaga ang dahilan sa mataas na bilang ng kambal sa Candido Godoy. Maraming mga scientists at geneticists mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nag-imbestiga tungkol sa misteryong ito. Ngunit kung magtatanong kayo kung ano ba ang tunay na dahilan sa pangyayaring ito, ang totoo, magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang tunay na dahilan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nag-iimbestiga. Ngunit may maraming teorya na kumakalat tungkol sa maaaring naging dahilan sa paglobo ng bilang ng kambal sa Candido Godoy. Pero bago natin alamin ang mga teoryang ito, presidente ang naniniwala na dahil daw ito sa tubig. Baka may misteryong mineral daw na naging dahilan ng pagdami ng kambal. Nagkandak ng eksperimento sa supply ng tubig sa lugar ang grupo ni Dr. Ursula Matt, isang geneticist, at napag-alaman nilang wala naman daw abnormalities ang tubig. Maraming geneticists ang nagsabi na ang genetic isolation at inbreeding o yung pag-aasawa ng mga malalapit na kamag-anak ay maaaring may malaking parte sa mataas na bilang ng kambal sa lugar. Nagsagawa si Dr. Amat ng DNA testing sa 30 na pamilya sa lugar simula 2009 at nakita na mataas ang level ng inbreeding mula sa populasyon. Ang isa pang teorya na pinag-uusapan ng lahat ay ang teorya na may kinalaman kay Joseph Mengele, isang Nazi doctor na kilala rin sa tawag na Angel of Death. Noong World War II, si Joseph ay naging isang chief doctor ng Nazi sa Auschwitz death camps sa Poland. Nagsasagawa siya ng genetic experimentation sa mga bihag nila sa kampo para sa pagpaparami ng German race o yung tinatawag nilang Aryan Master Race. Ngunit ang pinagtutuunan talaga ng pansin ni Joseph ay ang pag-eeksperimento sa kambal. Madalas namamatay ang mga bihag na siyang ginagamit ni Joseph sa kanyang mga eksperimento, kaya dahil dito ay tinawag siyang Angel of Death. Ayon sa dailymail.co.uk, si Mengele daw ang may kagagawan sa pagkitil ng buhay ng halos 400,000 na mga Hudyo o mga Jewish people. Pagkatapos ng gyera ay naging wanted si Joseph dahil sa kanyang ginawa. Tumakas si Joseph hanggang sa nakarating siya sa Brazil noong 1960s. Marami ang nagsasabi na si Joseph daw ay napadpad sa bayan ng Candido Godoy. Sinasabing si Joseph ay nagsagawa ng genetic experiments sa lugar noong 1963. Nagpanggap daw si Joseph bilang isang veterinarian sa pangalang Rodolph Weiss at nagkandak ng experiment sa mga babae na siyang naging dahilan daw ng pagtaas ng bilang ng ipinapanganak na kambal. Marami ang nagsasabi na si Joseph ay may kinalaman sa nangyayari dahil sakto daw na sa kanyang pagdating sa lugar ay nangyari naman ang biglaang paglobo ng bilang ng mga kambal na ipinanganak sa lugar na iyon o tinatawag na Twin Revolution ay malapit sa Sao Paulo, Brazil noong 1979 at totoo rin na nagsasagawa siya ng mga experiment sa mga kambal noon sa Auschwitz. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin tiyak kung totoo ba talaga na may kinalaman
naman siya sa paglobo ng bilang ng kambal sa bayan ng Candido Godoy. Base naman sa pananaliksik ni Dr. Amat, ang twins phenomenon sa Candido Godoy ay nangyari na daw noong 1930 pa lang bago pa man dumating sa lugar si Joseph. Kaya ang teorya tungkol kay Joseph Mengele ay nananatili pa ring isang alamat hanggang ngayon. Ayon sa pag-aaral, ang Candido Godoy ay binubuo lamang ng iilang pamilya noon, ngunit dahil sa pananakop ng ibang lahi ay lumaki ang populasyon nito. Dahil dito ay nabuo ang isang theory mula sa mga siyentipiko na ang nangyayaring phenomena sa Candido Godoy ay bunga ng isang genetic variation na tinatawag na founder effect. Ang founder effect ay ang resulta ng pagbubuo ng bagong populasyon mula sa iilang miyembro ng orihinal na populasyon. Marami ang nagsasabi na ang founder effect ay may malaking papel sa abnormal na twinning rate sa Candido Godoy. Sa Candido Godoy, alam mo ba na may mga ibang lugar sa mundo na mayroon ding malaking bilang ng ipinapanganak na kambal? Isa na rito ay ang nayon ng Kudenhi sa India. As of 2019, mayroon itong populasyon na 11,000 at may 1,000 na bilang ng mga kambal at ito ay patuloy pang tumataas. Nandyan din ang Igbo Ora sa Nigeria. Noong 2017, ang estimated population nito ay 92,000 at pagdating naman sa bilang ng twins, wala pang bagong datos kung ilan na sa ngayon ang bilang. Pero ayon sa pananaliksik ng British gynecologist na si Patrick Nylander, mula 1972 hanggang 1982 ay nakapagtala sila ng 45 to 50 sets ng twins sa bawat 1,000 na panganganak. At syempre, hindi papahuli ang Pilipinas dahil sa probinsya ng Quezon ay matatagpuan ang isang isla na puno ng kambal. Ang islang tinutukoy ko ay ang isla ng Alabat. Ang islang ito ay tirahan ng mahigit 15,000 na katao lamang at tirahan din ng mahigit 100 pairs ng kambal. Dahil dito ay madalas tawagin ang islang ito na Mirror Island o Island of Mirrors. Nung mag-viral ang isla noong 2018, mayroon itong 78 non-identical twins at 22 identical twins na may edad mula 4 na buwan hanggang 86 years old. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga eksperto ang kakatuwang pangyayari na ito sa Candido Godoy at sa iba pang lugar tulad nito na mataas ang twinning rate. At hanggang ngayon ay wala pa rin silang konkretong paliwanag tungkol sa kakaibang fenomena na ito. Ngunit kahit ano pa man ang dahilan, ang fenomenang ito ay isa sa magpapatunay na talagang mahiwaga ang buhay.